sa aking palagay, wala naman pong material fact na o bagong na ilahad yung kanilang testigo. Makakasama po natin ngayong araw si Attorney Ariel Into ng founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Sir, magandang umaga. Almar at Admar po ang inyong makakasama ngayong araw. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Okay. Sir, natapos po kahapon ang kalabing isang araw dito po sa impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Ano po yung assessment po niyo dito, sir? Walang kanilang nais i-prove ngayon yung Articles of Impeachment number 1. So far, yung kanilang pinapresinta ay yung former COA auditor na si Roderick Wamil. At sa aking palagay, wala naman pong material fact na o bagong na ilahad yung kanilang testigo. Kaya wala pong sa inyong lingkod po, ang meron siyang mga na raise, pero para bang kapag tinitingnan mo, parang yung kanyang nire-raise na mga auditing issues, parang pinipresinta niya sa isang audit committee. At ang impeachment court ay hindi naman audit committee. Hindi naman dinedetermine ng impeachment court na yung accounting requirement was perfectly observed. Ang tinitingnan ng impeachment court is whether the prosecution can prove, based on those in testimony niya, committed acts of serious acts to justify the removal of the Vice President from office. So, ito, katulad nito, ano ba yung sinabi niya? Okay. Ang mga sinabi niya ay anchored dun sa kanilang Joint Circular 2015-01. Yung doon sila nag-a-anchor sa sa yung testimony ng witness nila. So, dapat ang prosecution establish ano ba yung proper benchmark sa auditing ng national security-related confidential operation. Bakit nakatuon lang dun kay BP Sara? Bakit wala siyang comparison dun sa ibang audit practices, especially sa liquidation, applied to other agencies with confidential funds like ISAP, NICA, the AFP, or the PNP intelligence offices. Dapat, kung ano yung pag-audit nila dito sa mga opisina to, ganun din sa Office of the Vice President. Pero wala siyang ganun testimony. So how can the witness say na there is irregularity o meron din sa auditing, pag-audit ng kanyang kay Vice President kung hindi niya na-establish muna yung benchmark na okay, pagdating sa confidential fund, kung ito yung ginamit namin sa lahat ng ahensya na may confidential funds, including the Office of the President. Pero wala siyang gano'n. Sir, bago po tayo pupunta sa ibang punto po dito sa impeachment trial ng ating Vice Presidente, kasi meron pa po tayong mga iba't ibang issue pa po na kinakaharap dito po sa ating mga commuters kasi nga nagtataasa na yung presyo ng bilihin, produktong petrolyo, meron pa pong nagtataas din po yung may panawagan pa na taas sa pasahe at yung sa pag-confiscate po ng mga license. Sir, kumusta ang ating mga commuters? Safety pa rin po ba at protektado pa rin po ba ang ating mga commuters po, sir, sa panahon ngayon?
Well, tinitingnan natin kung ano magiging desisyon ng LTFRB sa mga petisyon ng fair hike ng iba't ibang mga denomination, mga transport denomination. Kahapon nagkaroon sila ng pandinig ng public hearing. At ang LCSP naman, kami naman po ay walang tol kung mapapagdesisyonan ng LTFRB ay isang reasonable provisional. Opo, attorney. Attorney. Balikan lang natin mamaya si Attorney Ariel Inton po, ang founder po ng Lawyers for Commuters. Okay, mamaya balikan natin na partner Helen. No? Nasa proseso pa ng pag-inventory ang financial records ni Vice President Sara Duterte, kaya hindi pa agad magagamit sa impeachment trial sa lahat ng dokumentong isinumite ng mga bangko at iba pang ahensya ng gobyerno. Si Angel Pastor sa balita. Umuusad ang presentasyon ng prosekusyon sa Article 1 na tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, pero hindi pa kumpleto yung mga financial records ni VP Sara dahil may mga kulang o hinihintay pa ang clerk of court na mga dokumentong mula o galing sa mga bangko. Patuloy ang pag-i-inventory ng Clerk of Court ng Senate Impeachment Court sa financial records ni Vice President Sara Duterte na isinumite ng mga bangko at iba pang ahensya. Kabilang dito ang mga dokumentong hinihingi sa BDO at Security Bank na hindi pa kompleto. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, humingi ang dalawang bangko ng karagdagang 10 araw upang makumpleto ang kanilang records. Inventory na po ang ating Clerk of Court, kaya lang po doon sa mga hinihingi ng ating korte na mga dokumento ay kulang pa yung BDO at Security Bank, kaya po humingi sila ng 10 araw na karagdagan para maibigay po nila yung kumpletong mga dokumento because they said that they have to go back several years and they have to retrieve these documents from their files. Samantala, natapos na ang on-cam review sa mga records mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC o AMLC. Ayon kay Tonggol, isa sa ilalim na rin sa inventory ang mga ito. Sinabi rin niya na maliban sa AMLAC records, maaari ng inspeksyonin at ipa-photocopy ng prosecution at defense ang mga financial documents na isinumite ng mga bangko. Matatandaang nagbigay ng authorization si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maibigay ang bank at tax records na hinihingi kaugnay ng impeachment trial. Samantala, sinabi ni Tonggol na 27 testigo ang nakalista para sa pre-trial brief ng prosecution para sa Article 1. Ayon sa kanya, aabot sa 31 trial dates ang kakailanganin para sa presentation of evidence ng Article 1. The House Prosecution Panel suggested in their pre-trial brief and in the pre-trial order of the court 27 witnesses, which will take up 31 days of trial for Article 1 alone. So ito po yung pinakamahabang artikulo na iti-take up po nila for the presentation of their evidence. Nilinaw ni Tonggol na ang bilang ng trial dates ay nakabatay sa dami at pangangailangan ng mga testigo at hindi sa dami ng mga dokumentong isinumite. Magpapatuloy sa Martes, August 4 ang presentation of evidence ng prosekusyon para sa Article 1 at tumatalakay sa aligasyon ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Mula dito sa Senado para sa Diyos at Pilipinas, kong mahal Angel Pastor, SMNI News. Balikan natin si Attorney Ariel Inton, ang pinuno ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Attorney, naging issue po kamakailan, ito nga pong naging pahayag ng Bacoor City na nagre-remind sa kanilang mga residente or sa mga lahat, mga motorista na papasok po sa kanilang lungsod na maaari daw magkumpiska sila, yung kanilang mga traffic enforcer, hindi taga-LTO, ng mga lisensya. Ano pong patakaran po, attorney, ang dapat masunod na ukol dito? Okay. Kinakailangan ay meron mag-challenge ng validity ng ordinansa ng City of Bacoor. Dahil hanggat hindi sina-challenge yan, presume valid sila, yung ordinansa nila at paloob nga doon ay yung pagkumpiska ng lisensya. Kung hindi babawiin naman ng mayor nila yan, ng legislative na kanilang legislative body na ma-repeal yan, talagang
i-implement yan ng kanilang mga enforcers. No? Kasi presume valid nga yan dahil ipinasa nila. Pero yung presumption na yon, hindi naman conclusive. No? Ibig sabihin, pwede i-challenge yun. At ano naman ang ground to challenge? Una, ang naniniwala po ang LCSP na tama po ang LTO. Ang LTO lamang po at ang kanilang mga deputized officials ang maaring magkumpiska ng lisensya dahil sila ang issuing agency at meron pong batas dyan. No? Malinaw yung nakasaad sa batas na ang LTO lamang yung maaring magkumpiska. Republic Act 4136, no? Land Transportation Traffic Code of the Philippines. At hindi lang po 'yon ang tungkol sa sa kaso ng MMDA versus Viron Transportation, sinabi ng Korte Suprema, no? Although ito nga po yung isa sa sinasabi ng Bacoor na hindi, pang Metro Manila yan. Pero himayin natin yung sinabi ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema na sa buong Metro Manila, MMDA ang bahala sa trapiko. And therefore, the local government units in Metro Manila has to give way to that uniform traffic framework ng MMDA. So, pero doon, meron pong sinabi na ang LTO naman, ang LTO, pagdating sa pagkumpiska ng lisensya, walang statutory power ang mga LGU to confiscate driver's license. Kasi nga, sa LTO lang yun. Ito, sinasabi ng Sinsang Bacoor na Sinsang Bacoor ay labas ng Metro Manila, hindi sila paloob ng desisyon. Hindi po. Ang sinabi po sa desisyon, sa Metro Manila, the MMDA ang bahala sa traffic. Sa labas ng Metro Manila, ang local government maaaring magpasa ng kanilang traffic kung tulad ng Bacoor City. Pero, hindi naman nila pwede sa akin kaya siya kailangan din sa kanilang traffic. Dito, that is in violation of the Republic Act. Balikan natin si Attorney Ariel Inton po, mga kapartner. Pinag-uusapan po natin na dito ay tungkol nga po dito sa naging hakbang at paglilinaw ng Bacoor City na may kapangyarihan sila, lalo na yung kanilang mga traffic enforcer, na magkumpiska ng lisensya po, mga kapartner. No? Dahil naglabas din po kasi ng pahayag ang LTO na tanging sila lamang po ang pwedeng makapagkumpiska ng lisensya ukol po dito. Samantala sa ibang balita muna tayo, mga kapartners, mahigit 6,300 pamilya po ang naapektuhan ng bagyong Luis batay po sa pagtaya ng NDRRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kabilang sa mga apektadong lugar ay dyan po sa Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Habang wala namang naitalang nasawi o nasugatan o di kay nawawala. Nagdulot din ng bagyo ng pagbaha sa 7 lugar at pagkansela ng 9 na biyahe sa karagatan dahilan upang ma-stranded ang maraming mga pasahero. Ligtas naman na nasagip ang 6 na katao matapos na ma-stranded dahil sa landslide at dulot ng malakas na ulan at pagkulog sa bayan ng Salcedo sa Ilocos Sur. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, nabara ng gumuhong lupa ang kalsada sa Balidbid, Bulala, Ligay Road, kaya hindi na nakauwi ang mga biktima. Agad silang nirespondihan ng mga tauhan ng MDRRMO, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police at walang naitalang nasugatan sa insidente. Pansamantala silang pinatuloy sa MDRRM office at binigyan ng pagkain at iba pang pangangailangan bago ligtas na naihatid sa kanilang tahanan.
Samantala, balikan natin si Attorney Ariel Inton. Attorney, siguro bilang panghuli, baka maputol po kasi ulit yung Hello? ating komunikasyon po. Baka meron po kaming hindi na itanong na maaari nyo pong banggitin or gusto Apo. sabihin po. Nasa inyo po yung pagkakataon, Attorney. Isa-summarize ko lang po, no? Sa aming opinion ng LCSP, ayon sa batas, ayon sa mga desisyon ng Korte Suprema, LTO lamang at ang kanyang mga deputized, duly deputized enforcers, ang pwedeng mangumpiska ng driver's license. May mga exception dito pero napaka-konti lang. Doon lang muna tayo sa general rule. Ngayon, ang LGU ba ng Bacoor ay pwedeng magpasa ng kanilang traffic code? Opo, sila magpasa ng kanilang traffic code kasi labas naman sila ng Metro Manila dahil yung kaso ng MMDA versus Viron ay yun lamang pong mga LGU within Metro Manila. Pero hindi pwedeng gamitin ito ng LGU ng Bacoor para ilagay nila sa ordinasyo nila na pwede rin sila magkumpiska ng lisensya. Kasi meron naman batas, Republic Act 4136, na hindi naman to pwedeng hindi pwede mag-prevail yung isang local ordinance over a law, RA 4136. Kaya yun, pag sinabi ng Bacoor na hindi kami paloob ng Supreme Court decision, tama. Pero hanggang doon lang kayo sa pwede kayong magpasa ng inyong local traffic ordinance. Pero sa local traffic ordinance nyo, hindi nyo pwedeng ilagay doon na magkukumpiska rin kayo ng lisensya. Ang problema niyan ay sa ngayon, dahil 2019 na ordinance yata ng Bacoor, pinatutupad nila yan. At ang kanilang sinasabi sa media, patutupad namin yan. Tama naman sila on the ground na they can enforce their own ordinance. Kaya dapat kausapin ng DILG, ng LTO, ng DOTR, ang mga local government na hindi dapat sila maglagay sa kanilang ordinansa na pwede silang mang-confiscate ng lisensya. Kasi hindi mo maaasahan na yung mga nahuling motorista ay pupunta pa sa husgado to challenge that ordinance. No? Pero kung meron po nakikinig sa atin na gusto i-challenge yan, yung mga abogado po ng LCSP, ready po kaming alalayan sila. No? Pero sana, para pangkalahatan po ang magiging solusyon, makausap yung City of Bacoor at i-repeal nila yung provision na yon sa kanilang traffic code, which is the confiscation of driver's license, unless duly deputize sila ng LTO. Maraming salamat si Attorney Ariel Inton, ang pinuno po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection po, mga kapartners.